Magandang umaga, may pahabol lang tayong balita bago tayo magtuluyang magpapahinga ng konti. Ngayon po mga kaibigan, baka mamamatay na itong ICC. Alam niyo ba na nagsanib puwersa ang China, si Trump at saka yung Russia na gibain na ang ICC, wakasan na. At kung wakasan na, libre naman si Bato, libre na si Duterte. Hindi na makukulong. Galit na galit tuloy maraming mga biktima kuno ng war on drugs. Alam mo, pwede naman dito sa Pilipinas kasuhan yan. Ang problema lang, ayaw ninyong kasuhan sa Pilipinas eh. Sino may ayaw? Si Marcos. Kasi humingi ng deferral request ang Philippines sa panahon ni Marcos na kung maaari ay Pilipinas na ang kakaso kay Duterte, hindi na ang ICC. Eh wala eh, nagpakita ng ng katotohanan na gusto talaga traidorin ni BBM si Marcos. Kaya yan po nangyayari. Pwede naman kasuhan dito. Nag-imbestiga na nga sila, di ba kay Bato? Nagpalabas na ng kalatas o sa PINA ang Philippine National Police. O yan, bago lahat ng pag-usapan natin, kanta muna tayo ng Sara-Sara. Ayun, para sa mga DDS, ito yung inyong araw. Malapit na. Malapit na. Malapit na sila matatanggal. Malapit na sila matatanggal. Kaya relax lang kayo. At hindi naman ma-impeach si Sara. Kasi 16 na boto ang kailangan na hindi nila kayang kumuha ng 16 na boto. Okay. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay? So ito naman, patugtugin natin yung isa kong kanta natin na ginawa naman ni Alfredo Hicala. Ito naman isang reggae na kanta para sa ating channel. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Relator. Taong masaligan. Hindi po ako balimbing. Para po ako sa batas. Pinaglalaban ko batas. Sa katotohanan, ang problema sa inyo, Vic, si Duterte lang kaaway nyo, walang iba. Hindi kayo nagreklamo kahit nanakawan kayo. Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. Magnanakaw, bibigyan. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Lahat ng Kaya mga sa makadilo, gitna ng ingay, kumakamping kay ikaw BBM. ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang tipo
Dahil sa mga salita mo may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. Toto Cauce, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Toto Tirador, walang mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Toto Cauce, Toto Cauce, tirador, kaibigan. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, Toto kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Palaos na daw ako, sabi ni Roberto Murumisado. Salamat naman nanood ka. At least tanagal pa paglaos natin. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan,
Okay, tutuklasin tirador. Andito na naman tayo. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay, ibalita ko lang sa inyo na mukhang malapit na ang wakas ng International Criminal Court dahil sa mga abuso nito. Ang number one na abuso na nakita ko sa ginagawa ng ICC, gumagawa sila ng desisyon na hindi nakasulat sa Rome Statute. Sana limitahan lamang nila ang kanilang desisyon sa kung anong nakasulat. Ang problema sa kanila, pinapahaba pa nila ang ibig sabihin ng bawat salita. Kagaya nung nakalagay sa Rome Statute na pwede mo lamang kasuhan ang isang tao, palabasan mo ng warrant of arrest ang isang tao kung ang bansa na kung saan mamamayan ang akusado ay kasapi pa ng ICC sa panahon na nagsampa ka ng kaso. Ang ginawa kay Duterte, klarong-klaro sa sulat ng Rome Statute. Pag sinabi nating Rome Statute, batas po ang ibig sabihin ng statute. Nakalagay po dyan sa Rome Statute na ginawa sa Roma, Italia. Buongiorno, mi amigo. Ang sinakalagay po dyan, pwede mong kasuhan ang kahit sino, basta number one, may jurisdiction ka sa krimen. So kung may jurisdiction, 4 na krimen lamang. Crime against humanity, war crimes, crime against aggression, at saka genocide. Yun lamang. Ang pwedeng sumali dyan, kung may pagharang, ay nasa Article 17 ng Rome Statute na nag-utos, ang tawag dyan ay obstruction of justice. So kung ganon, dapat hindi na lumabas doon ang ICC. Ang problema sa kaso ni Digong, tinanggap pa pinalabasan ng warrant kahit na sa katotohanan ay nung nag-apply o nagsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor laban kay Digong Duterte o laban sa Pilipinas ay noong May 24, 2021. At mahigit na 2 taon ang lumipas na hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Huling araw na nagiging kasapi ang Pilipinas ng ICC ay March 16, 2019. Ang ginawang dahilan, pinahaba nilang imahinasyon ng mga judges na pwede sakupin si Digong. Nakatingin sila ngayon sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na nagsasabi, ang sino mang gusto umalis sa ICC ay pwede. Basta, ang pag-alis ay magiging epektibo lamang sa loob ng 1 taon na hindi bababa sa 1 taon. Sa Pilipinas, nag-withdraw tayo noong March 16, 2018. Ang 1 taon ay natapos sa March 16, 2019. Kaya March 17, 2019, hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Nakalagay sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C ng Rome Statute na pwede magsampa kung kasapi pa ang bansa ng ICC laban sa isang tao na mamamayan ng bansa na yan. Ang ginawa nila, pinalawak nila ang imahinasyon nila. Kasi nakakarimarim ang mga krimen na nangyari doon sa Pilipinas mula noong November 1 hanggang May 16, 2019. Wala po sa kung gaano kasama, gaano katindi ang krimen. Dapat sumunod kayo sa batas. Wala sa batas na kung matindi ang krimen ay
tuloy pa rin ang tinatawag na jurisdiction. Iba po kasi dalawahin mo, uriin mo sa dalawa ang jurisdiction sa krimen. Noong nangyari ang krimen, sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ito yung panahon na mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Nung nangyari mga krimen na yan, oo, mayroong jurisdiction ang ICC. Pero hiwalay na jurisdiction kung magsasampa ka na ng kaso. Kagaya po yan sa Pilipinas. Kung naka-rape ka sa Pilipinas, sa Maynila, pwede kang kasuhan ng kasong rape hanggat 20 years. Kasi lampas 20 years ay prescribed na or expired na. Kagaya rin yan sa ICC, mag-expire siya kapag hindi nakasapi ang bansa sa ICC. So nung hindi nakasapi ang Pilipinas noong March 17, 2019, ay expired na ang krimen na isasampa nyo. Pero ang ginawa ng mga judge sa International Criminal Court Pretrial Chamber at International Criminal Court Appeals Chamber ay pinalawak nila ang kanilang isip. Hindi na dapat ito maulit, ito mga karimarim na mga krimen at hindi na ito dapat pamarisan ng iba pang mga presidente sa ibang parte ng mundo sapagkat ang ginawa ni Duterte ay nag-withdraw siya habang kasagsagan ng war on drugs. Kaya hindi na dapat maulit ito sa ibang bansa na kung saan mga pangulo na nagluluko sa kanilang, ng api sa kanilang mga mamamayan ay mag-withdraw lang sila. Hindi po yun, hindi po nakasulat yan sa batas ng Rome Statute. Pero ang ginawa ninyo, pinalawak ninyo inyong imahinasyon na dapat parusahan, hindi ba pamarisan. Kailangan ang impunity ay matigil. Yan ang kanilang katwiran. Ngayon, sa kanilang mayaman na pag-iisip, kahit wala sa batas, ay dahil ang Israel ay inatake ang Hamas at ang mga Lebanon at ngayon yung Iran at maraming namatay sa atake. Kaya pinalabasan nila ng warrant of arrest ang Israel, si Netanyahu at saka yung kanyang assistant. So ngayon, wala sa batas ng ICC yan na kung hindi kasali ay kasahan mo ng warrant of arrest. Mali, mali. Kaya nagagalit tuloy ang ibang bansa sa inyo. Ngayon ang ginawa, sa Russia naman, ang Russia ay hindi kasapi ng ICC. Dahil nung kasagsagan ng gira, unang paglusob ng Russia ay maraming mga bata na mga Ukrainian ang dinala sa Russia. Yun ay crime against humanity raw. Kaya pinalabasan nila ng warrant of arrest si Putin. Hindi naman kasapi ng ICC ang Russia. Pinalawak na naman ninyo ang inyong imahinasyon dyan, mga judge. Ganon din ang ginawa nyo sa USA. Nang dahil kuno nang bubugbog ang mga sundalo ng Amerika dyan sa Afghanistan, ay pinalabasan nyo ng utos na imbestigahan ang American soldiers. Kaya naggalit si Trump sa inyo. Kaya bahala kayo. Binabalita ko lang sa inyo na ganon kasi ang ugali ng tinatawag na ICC. Nag-imahinasyon sila, wala. Nagdidesisyon na wala sa batas, wala sa Rome Statute. Kaya ito ngayon, ipakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginagawa ni Trump. Ito po. Kaya titiradurin na rin natin ang ICC.
Ayan o. Nag-summit ni Trump at saka kay Xi Jinping sa Beijing. Dito niya sinabi kay Xi Jinping, tulungan mo ako pare. Palayasin na natin ito, tapusin na itong ICC na ito, istorbo sa atin to. Yun ang sinabi niya. Nang bago umuwi si Trump, yun naging usapan nila. Tapos, pagkatapos umalis si Trump, dumating si Putin. At kinausap din ni si Putin. At gusto na nilang tatlo, mag-isa sila at palayasin na ang ICC. Gibain ang ICC. Yan na po ang nangyari. Ito po ang masamang nangyari dyan. Masyado kasi kayong abusado eh. Dapat delimatan nyo lang inyong kapangyarihan sa kung ano nakasulat. Kaya kay Digong, wala na, hindi na nakasulat yun. Pinaaresto nyo pa rin. Ito, tingnan natin. Binalita na rin ito sa atin. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa gera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel. Pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. So yan ha. Very clear yan. Yan na po ang katotohanan. Kapag abusado, may panahon ang abuso ay mapuputol at matitigil. Ganun po ang ating makikita dito. Kaya like po, subscribe sa Tutok Kausing, Dr. Tutok Kausing na channel na isa pa. At saka sa Facebook ko account. Saka sa TikTok ko, Attorney Bertini Kausing. At saka sa Twitter. At saka Instagram. Attorney Tutok Kausing. Attorney Bertini Kausing po. Hanapin nyo lang po. Maraming salamat po.
Tutukaw